Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong natitirang araw, bonus timeless reading, April 2026. Tingnan natin. Vice versa tayo ha, energy reading tayo. Energy ni Cancer, please show me. Uy, ang ganda. Cancer. Energy po. Ayun oh, ganda naman ng ano mo. Oh. Okay, yung energy mo this time, ang nakikita ko sa'yo dito, Cancer, is nandito ka na sa point mo na maaring may mga sinisiyasat ka or may mga pinag-aaralan ang nakikita ko dito. Yun ang nakikita ko sa'yo. Nandun din yung point of energy na parang na-excite ka sa ginagawa mo this time o kaya may mga bagay na nakapagpapa-excite sa'yo, ganun, sa iba sa inyo, or nahandun yung point of sa iba naman is may mga creativity ka na naiisip na gusto mong gawin, gusto mong aksyonan, gusto mong ma-fulfill, gusto mong ma-achieve, nahandun yung point na yon. Nahandun din yung point na sa iba sa inyo when it comes to your energy is pwede rin kasi na ano to parang may mga bagay o sitwasyon na hinahayaan mong mangyari. Parang you surrender yung pangarap mo, parang meron kang isinorender kay universe na bahala na si universe, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Parang nahadun ka sa point na yon. Yun ang nakikita ko sa yung energy. Sa iba naman sa inyo is may mga having fun or may mga adventurous situation na parang naiisip mo or gusto mong gawin o kaya may mga pag-iisip na mga outgoing situation. It's more on thinking kasi yung nakikita ko sa iyo dito ngayon, ano? May mga parang may mga pinag-iisipan ka. Nagiging active yung utak mo, kumbaga. Nandun sa point na yun. Tingnan natin ang parating sa kay Cancer. Nagkakaroon ng mga dito, exciting plan sa iba. Parating. Ay, ano ba yan? Ang dami mo. Dali lang. Parating kay Cancer. Okay. Okay, parating sa iyo. Parang hindi ko siya nabalasa ng maigi. Parating po kay Cancer. Parang ganun din. Sabi ganun Parang ganun din naman ate ang lumapas. Oo nga. Siya nga It meant to be. Sa'yo talaga to. Diba? Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is maaring iba sa inyo is magkakaroon kayo ng mga traveling o may mga pag-uusapan kayo when it comes to a traveling. Yan, malayo o malapit man yan, pwedeng nahandun sa point na yon. Or sa iba sa inyo is nahandun yung point of papers and documents. Hindi ko alam in what way yung papers and documents na nakikita ko sa'yo dito. Pwede may mga asikasuhin ka, may marireceive ka, may mga ayusin ka. Basta kung saan man yung papers and documents mo, meron ka daw na minamanifest na gusto mo mangyari or parang nahandun din yung point. Basta merong manifestation no? Kasi dito, handito rin siya. Handito rin yung manifestation situation. Merong pangarap na matutupad. Nag-iipon ka ng pera? Diba dito parang you're keeping money sa nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is there's a new horizon happening to your life. Yun nga, sa parang may vacation yung iba, no? May end of a cycle situation sa'yo, Cancer. Hindi ko alam in what way, pero there's an end of a cycle situation. Ibig sabihin, may magtatapos na. May pagtatapos, kung may magbubukas na bagong pintuan sa'yo, may mga pagsasaayos, renewal, situation na magaganap o mangyari sa iba naman is paglipat. Hindi ko alam in what way yung paglipat.
Puwedeng lilipat ka ng bahay, lugar, eskuwelahan, tirahan, o may mga ililipat ka na sitwasyon o sa o puwede rin kasi na may matatapos kaya may paglipat. Also, the good news is coming pagdating sa'yo, Cancer. May mga good news, fulfillment, achievement ako na nakikita sa iyo. Ibig sabihin, may abundance din. No, ibig sabihin din doon is may magtatapos na sa buhay mo talaga. Nandito rin yung point na may offering no? May mga offer ako nakita. Maaring may dalawang sitwasyon ka na matatanggap. Hindi ko alam in what way. Pero, maganda siya. Isa yon sa mga pangarap mo na matatanggap mo. Ibig sabihin, meron kang dalawang pangarap na matutupad. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, baka busy kayo. May mga multitask, multiple priorities kayo na gagawin o aasikasuhin. Yun ang mga parating sa iyo. Maganda yung card mo. Gumaganda yung card mo. Tignan natin ang dapat mong iwasan, Cancer. Dapat iwasan po ni Cancer. Sa iba naman sa inyo, ang nakikita ko sa iyo dito is maaring may tao na mag-open up sa'yo or ikaw yung mag-open up. May pag-open up situation. Hindi ko alam kung mahihingin ba siya sa'yo or ikaw mahihingin ka sa kanya or may depende kung hihingi ba siya ng tulong or may i-request ba siya or basta may mag-open up daw sa'yo. Or ikaw ang mag-open up sa kanya. To say something na ikasisiya or ikaka-achieve or basta fulfillment, parang ganon. Yun na nakita ko. Dapat iwasan. Kaya kung dati medyo stressful ka, ngayon hindi ko na nakikita yung stressful situation mo, mas more magiging tahimik, mas magiging panatag. Tsaka nandito na rin yung point na mas babalik kasi yung pagtitiwala mo sa sarili mo. Kumbaga, tapos na yung mga stressful, anxiety, depression, nando sa point na yun. Yun na nakita ko sa'yo dito. Okay, dapat mong iwasan. Well, ito naman nangyayari talaga sa'yo, diba? Masaya ka naman talaga this time. Kumbaga, andun yung point na at least natapos ko na ang hirap na nagaganap sa buhay ko. Congratulations talaga. It's more on happiness and abundance and achievement this time. May mga happiness ako na nakikita sa path mo, no? Pero ang dapat mo daw iwasan, syempre, yung mapanghinaan ka ng loob, thinking about negativity, syempre magkaroon ka rin ng self-doubt sa sarili mo. Syempre, sometimes din, ang sinasabi din dito, may mga bagay talaga na kailangan i-accept, ganyan. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng mga acceptance, ganyan. Maraming klase ibig sabihin ng accept. Halimbawa, may taong nagbigay sa'yo ng opinion, may tao na nag-criticize sa'yo, may tao na nagsabi ng ganito, ng ganyan, ganun. Accept mo yun. Kasi opinion nila yun. Kasi yun yung nararamdaman nila. Hindi natin kasi mapipigilan yung tao sa mga sinasabi nila kasi yun yung nararamdaman nila. Hindi ka naman nila kilala, diba? Kaya wag ka na lang mag-comment din. Kasi ikaw lang din naman nakakakilala sarili mo. Diba? Hindi ka nila kilala, kaya nakakapag-judge sila ng ganun. Kaya you need to accept. Basta, yung example ko lang yun you need to accept yung mga bagay. No? May mga bagay na kailangan may accept. Halimbawa, hindi to natupad. You need to accept yung sitwasyon na yun kasi, ibig sabihin, kaya hindi yun natupad yung hinihiling mo na yun kasi may better na ibibigay sa iyo sa universe. Kailangan palagi kang open-minded. Kailangan palagi kang think of positivity. Okay, itong tao na to inalis to sa akin kasi may better palang ibibigay sa akin si universe. Itong tao na to ganyan. Itong trabaho na to hindi para sa akin, ibig sabihin, ina-align ako ni universe. Dapat palagi kang positive. The more na you are more on positive thinking, the more na maraming blessing, positive na darating sa'yo.
Yun. Iwasan mo rin, syempre, kung may mga problema ka o may mga iniisip ka ng mga bagay-bagay, you need to share your problem sa tao na trusted na hindi ka ibebenta. No? Para mas minsan makaluwag-luwag ka. Minsan din daw labas-labas din pag may time, if ever. No? Baka hindi ka nagaano naaarawan, ganyan, o baka nakakalimutan mo na may araw pala sa labas, na kailangan mo rin na 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 makatingin ng mga ibang mga kapaligiran, pwedeng nando sa point na yun, no? Yun. Tingnan natin ang iyong love. Kapatid, anak, kagulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love mo. Cancer. Thank you, universe. Your love. Okay, pagdating sa iyong love, puro sword yarn. Sabi ganun. Okay, pagdating sa iyong love, ay, ang daming tao. Ano yan? Talaga, o tamo lovers, oh. Alam mo, Cancer, maraming darating na love para sa iyo. Kaya, ibig sabihin is pag-ingat ka, magtalas ka sa intuition mo kung sino sa kanila ang nararapat. Huwag kang pabigla-bigla lang. No, kasi marami to. Isa, dalawa, tatlo, apat, tatlo, apat, or lima ang pwedeng dumating sa buhay mo. No? Pero you need to be aware daw ang sinasabi dito. Pero alam mo, isa dito ano to, ibang lahi. Or pwedeng iba yung lengguwahe niya or kaya naman is half siya. Ganun. O kaya halimbawa marunong siya, Inglesero siya. Halimbawa English siya pero marunong siya magtagalog. Mga ganun. Basta or half. Basta iba yung language ng isa. O pwedeng siyalera. Sabi ganun. Yun ang nakikita ko dito. Isa, puro ano siya, yung isa dito, medyo masculine. Ganyan. Yung isa masculine, yung isa intelligent, yung isa naman is, ano, ano tawag dito? Either siya is magaling siyang dumiskarte. Ganyan. Pipili ka na lang doon, no? Okay. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito. Yes, nagkaroon ng paghihiwalay, ano, sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng paghihiwalay, sa nakita ko dito, nagkaroon ng pag-let go, na sobrang naging emotional, sa nakita ko rin dito. Nagkaroon kasi ng betrayal and pagbabackstab dito sa connection na ito, no? At nagkaroon ng third party. Ayun na nakikita ko dito. Pero dito sa sitwasyon, maaaring magkakaroon muli kayo ng connection nito. Kasi maaaring magte-texto sa'yo. Or basta magkakaroon ng communication sa nakikita ko dito. Pero ang sabi kasi dito, mag-ingat ka. Baka ano to, magaling magsalita talaga siya. Yun. Lumayo kasi nagkaroon, para alam mo yung point na parang nakakapagod na, parang hindi na rin yung point na hindi ka na rin niya naiintindihan or hindi ka lang talaga niya iniintindi or vice versa. Sa mga may third party naman, yes, aware ka naman na may third party sa nakikita ko dito, no? Kumbaga, siguro nga, gusto mo siya, mahal mo siya, vice versa, wala tayong magagawa dyan. Kumbaga, nasa sa'yo yung desisyon na ito, no? Pinapahalagan mo nga siya, binibigay mo yung full of support mo sa kanya. Baka iba sa inyo, may anak talaga kayo, isa, wala tayong magagawa doon. Kung wala naman kayo anak, pero nahandun yung point na ikaw lang yung nagiging giving or giver sa kanya. Pero sa'yo yan. Relasyon mo yan eh. Alam mo naman, tsaka aware ka sa kanya, oh. Aware ka sa relasyon na ito. Na may ganun. Well, it's up to you. Kung wala naman kayong third party relationship, pwedeng LDR kayo, no? Or magkalayo kayo ng probinsya, mga ganyan. Ano yung point na you feel peace dito sa tao na to? No, nagbibigay naman siya or ikaw ng effort pagdating sa connection na ito. Andun din naman yung point na nararamdaman mo naman na caring or ikaw yung naging caring and loving pagdating sa kanya. Yun nga lang, ang nakikita ko dito is may mga tao, hindi ko alam in your part or sa part niya, is may mga
tao sa paligid na parang may mga sinasabi na comment pagdating sa connection na ito. Hindi ko alam kung barkada niya mo to or barkada niya to, pwedeng nandun sa point na yun. Pwedeng may mga comments or may mga pambubuyo sa iba na halimbawa kung lalaki siya o babae na ito to ano ko sa ganyan. Pwedeng nandun sa point na yun. Yun, may iba-ibang tao kasi ako nakikita. Hindi ko alam kung ano yung connection ng ibang tao na yun pagdating sa relationship na to. Pwedeng sa part mo to or sa part niya. Pero nagkakaroon ng mga ganong sitwasyon. Yon. Na sila hindi yung binavalue nyo yung isa't isa. Basta, mag-test ka sa intuition mo kasi parang may something. Tingnan natin ang iyong money Cancer. Kamusta naman po yung money ni Cancer? Pwedeng nandun yung point na may mga bagay na nauulit dito, no, sa inyo. Kasi minsan parang may pag-iwas eh. Hindi ko alam kung busy lang ba siya o may iniiwasan siya o iniiwasan kanyang kausapin kung may mga tanong ka, maaaring iniiwasan niya yun. May mga pag-iwas na sitwasyon eh. Ay, money po ni Cancer. Okay, pagdating sa iyong money. Pagdating sa iyong money, ang nakikita ko sa dito, nagkakaroon or magkakaroon ng development pagdating sa money. Medyo mabagal kasi nangyayari. Hindi ko alam bakit nagiging mabagal yung pangyayari. Siguro nagiging matumal, pwedeng nandun sa point na yun, o nandun din naman yung point na may mga ipon din naman yung iba, no? Or pwede na nag-iipon talaga kayo. Yan, nagsisave naman din talaga kayo. Ang nakikita ko lang dito is magkakaroon daw dito ng recovery, no? Magkakaroon siya ng recovery, hindi lang ganun kabonggenyos, but at least, di ba, there's a recovery. Sa iba naman sa inyo is kailangan mo daw talaga na maging more on practical pagdating sa kaperahan. Or pwede rin na practical talaga kayo, di ba? Pinag-iisipan nyo talaga yung sitwasyon, pag gastos-gastos. Yun nga lang, syempre, pag may mga time talaga na ito matapon. Syempre, pag may nakita ka sa mga online, sa Temu, sa Shopee, ano ba meron? Hindi ko alam, sa Amazon, sa hindi ko alam, may mga ibang bilihan. 'Di ba? Baka nandun ka sa point na 'yon, may mga order na mga na mga pizza, mga foods or mga items pwedeng nandun sa point na kaya nakikita ko yung paglabas. Pero sabi dito, be practical ang sinasabi dito, Cancer. Kasi the more na mas magiging practical, the more mag-i-improve talaga siya. Be dedicated to your goal kung talagang gusto mo talaga makaipon ng pera. Habaan mo pa yung pasensya mo, mas kumapit ka pa ng ng matibay, give your hard work and effort talaga. Magkaroon ka ng proper progress sa iba sa inyo, no? Wag lang muna, siguro isarado mo lang muna yung mga ibang apply mo, no, if ever na ganun ka talaga yun sa iba sa inyo. And you need to keep money lang din. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Para hindi rin siya ma-stagnant. Kasi ito yung time na kailangan mo talaga na magkaroon ng recovery. But still, nando yung point of caring when it comes to your pera naman din. Pero kung gusto mo lang naman talaga na mas mag-improve lalo, di ba? Yun lang yun. Pero it's up to you. Money mo yan. Diba? Ang nakikita ko lang naman din ang sinasabi ko dito. Arigato naman, God bless.